Balikan Senior. Pagpapasyahan sa impeachment court kung mapapabilis ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Francis Escudero. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na impeachment calendar na layong ma-expedite o pabilisin ang mga proseso sa paglilitis para matapos sa loob ng 19th Congress. Mula sa Senado, narito ang live report ni Archer Calapan Jr. Asher, ano itong impeachment calendar na iminumungkahi ni Senator Tolentino? Hanggang maaaring matapos ang impeachment trial sa pagsimula nito ng sa loob ng 11 na araw simula June 11 hanggang sa pagtatapos ng 19th Congress sa June 30. Ito ang mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa gitna ng mga issue ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Tolentino na maaaring magawa ang pinabilis na impeachment proceedings. Anya, walang makapipigil sa 19th Congress na i-adopt ang rules of procedures para sa expedited o pinabilis na impeachment trial. Sa panukalang impeachment calendar ni Tolentino, June 11, papasaya ang articles of impeachment at kung kailan din magpo-convene o magtitipon ang impeachment court. Sa panayong araw ay mag-issue ng summons sa Pangalawang Pangulo para sagutin ang articles of impeachment hanggang June 21, kung saan dapat sumagot din agad ang House Constitutors sa June 22. Mula June 23 naman hanggang June 29 ay maaaring isagawa ang iba pang proseso sa impeachment trial at magdapat ng ato sa June 30 bago matapos ang 19th Congress pagtapos ng tanghali ng naturang pesta. Lalo ni mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Senate Plenary Session ngayong araw, June 9, ang mungkahi ito sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng kasalukuyang Kongreso. Ngunit sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Senate President Francis G. Escudero na bagay ito na dapat pagpasahan ng impeachment court. Pag-uusapan namin ito kapag napansin ang impeachment court dahil ito ay desisyon ng naturang korte. Paano ba daw at bakit ba anya naging objective na pabilisin ang trial at dahil dito dapat daw ay dapat protektahan ang karapatan ng magkabilang panig, partikular na ang prosecution at ang nasasaktan. Iyan ay isang paksa na dapat pagpasya ng impeachment court kapag napansin na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paiklihan ng proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may present tayo ng ebidensya? Ang isa pang punto na sinabi ni Senate President Francis Escudero ay hindi ito sang-ayon doon sa sinasabi o paniniwala ni Senator Tolentino na tatawid ang or hindi maaaring tumawid ang impeachment case sa 20th Congress at hinihiling ni Senator Escudero na maaaring isagawa sa ipagpatuloy ng impeachment case hanggang sa 20th Congress. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Calapan Jr. Hati ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang fast track o pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosalie Cos. Rosalie, ano ang pulso ng mga kongresista sa panukala ni Senador Francis Tolentino? Na hindi dapat minamadali ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Dania at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas nagtanungin sa panukalang timeline ng impeachment proceedings ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa Senador, kayang tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 19 na araw mula June 11 o hanggang June 30, 2025. Bagay natin ang payag ng mga kongresista. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadali naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay lipisin, hindi pansutin. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya. Mas substantial ang mga discussion, mas marami tayong makita ng mga ebidensya, mas marami tayong malaman, no? Yung mga tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment ay masagot. Mas okay para sa akin. Kung si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong naman ang tatanungin, ipinag-uubayan na nito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Irespeto natin kung anong decision ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13, so we respect that. Samantala, tumanggi namang magkomento hinggil sa issue ng timeline ng isang miyembro ng House Prosecution Panel dahil hindi pa nila ito napag-uusapan. Gayunman, naniniwala si One Rider Party List Representative Rod Gutierrez, hindi posible na i-consolidate ang 7 articles of impeachment. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it with the fourth. Thus, the trail of the full articles of impeachment we have filed. Dagdag pa nito, hindi sapat ang 2 araw para ipresenta nila ang lahat ng ebidensya sa articles of impeachment. Handang naman ang House Prosecution Panel kung mas maagang uumpisahan ang impeachment proceedings. Kaya samantala ngayong araw sa ibang ulat ay isinasagawa yung muling pagdinig ng House Quadruple Committee o QUADCOM na nagsasagawa ng hearing o investigasyon kaugnay ng illegal Philippine offshore gaming operations or operators, ang illegal drugs, gayon din ang extrajudicial killings o EJ case. Ipinagmalaki ng QUADCOM na sa 15 nilang pagdinig ay nagbunga ito ng 5 panukala kontra EJ case, POGOs at gayon din sa illegal drugs. Samantala, ngayong araw ay i-determinate na o tatapusin na yung pagdinig ng QUADCOM. Balik sa iyo, Ella.